Good day, everyone. Welcome to our lesson for today. In this presentation, we will discuss materials, tools, and equipment for poultry and livestock animals. We will learn about the different materials, tools, and equipment used in taking care of farm animals and how each one helps make farm work easier, safer, and more efficient. So listen carefully and let's learn together as we explore the different materials, tools, and equipment used in poultry and livestock production. Let's begin. Now, let's discuss materials, tools, and equipment for poultry. These are important in building, maintaining, and caring for poultry animals, especially chickens. First, materials. What do you mean by materials? So, materials are the items or supplies used for building, repairing, cleaning, feeding, and other poultry activities. Some examples are wood, nails, wire mesh, wire mesh, straw, litter, feeds, and disinfectants. The second one, we have the tools. So, what is a tools. Tools are hand-operated objects used to perform specific tasks in poultry raising, such as building, repairing, cleaning, and maintaining the poultry house. Examples include the hammer, pliers, shovel, broom, and screwdriver. The third one, we have the equipment. When we say equipment, it refers to a larger or specialized devices that help make poultry production and management easier, faster, and more efficient. Some examples are the incubator, brooder, weighing scale, feed mixer, and waterer. So to easily remember, materials is what you use. The tools is what you use by hand, and the equipment is the devices that work, help you to do the work. So, knowing the proper materials, tools, and equipment is important to ensure safe, proper, and efficient poultry production. Now, let's take a closer look at some of the tools used in poultry production. First is the spade. A spade is a tool used to collect animal droppings and manure. It helps keep the poultry area clean. Second is the shovel. A shovel is used for digging and moving soil and other materials. It can also be used for cleaning ditches, leveling soil, and loosening the soil. Third is the spading fork. This tool is used for loosening soil, digging out root crops, and turning over materials. It is useful when preparing or maintaining the area around the poultry house. The fourth one, we have the electric tools. Electric tools are tools powered by electricity or other power sources. They help make certain farm tasks easier and faster. And the fifth is the bolo or yung tinatawag natin na itak. The bolo is a large Filipino cutting tool similar to a mache. It can be used for cutting grass, small branches, and other vegetation around the poultry area. So these tools have different functions, but all of them help make poultry and farm work easier, cleaner, and more efficient. Let's continue with the next set of tools used in poultry production. Number 6 is the rake. A rake is a long-handled tool used to gather leaves and other
materials. It can also be used to loosen or smooth the soil. It helps keep the surroundings of the poultry house clean and organized. Number 7 is hand tools. Hand tools are used for simple maintenance and repair tasks. They are useful when repairing or maintaining the poultry house and its facilities. Number 8 is handheld tools. These are small and compact tools that are easy to hold and use by hand. Example includes the tape measure, the hammer, pliers, wrench, and screwdriver. Now, let's proceed to the poultry house equipment. Number 9 is the dropping board. A dropping board is a board placed underneath the perches to catch the droppings of chickens. So, in simple words, it works like a tray that collects chicken manure. So, bakit kaya mahalaga itong dropping board natin? So, it makes the poultry house easier to keep clean because the droppings can be easily removed and cleaned. Number 10 is we have the perches. It says here horizontal posts where birds can sit and rest, helping prevent crowding at night. Perches. In simple words, they serve as a place for chickens to sit or sleep. For example, at night, chickens usually climb onto the perches to rest. So it is very important to prevent chickens from crowding together on the floor. Next, number 11, we have the nest, an area where laying birds lay their eggs. So, in simple words, it is the egg laying area for chickens. It is important because it helps keep the eggs clean and safe, and it also makes egg collection easier. Number 12, we have the feeding trough. It is used to provide feed to birds and minimize feed wastage. So we have two types of feeding trough. So the first one we have the galvanized chicken feed trough, and the second one we have the automatic feeder. First is the galvanized chicken feed trough. It is a durable metal container used for holding chicken feeds. The second one we have the automatic feeder. It is a feeder designed to dispense feeds automatically, depending on its design. So proper poultry house equipment helps provide a clean, organized, and comfortable environment for chickens. Next, number 13, we have, so ito yung mga sumusunod ay tinatawag natin na watering equipment. So, the first watering equipment, meron tayong tinatawag na waterer equipment. A pan and jar type water used to provide drinking water to birds. So, ibig sabihin ito ay lalagyan na nagbibigay ng malinis na inuming tubig para sa ating mga alagang manok. So, ibig sabihin ito ay inuman ng ating mga manok. So, halimbawa, ang tubig mula sa jar ay dumadaloy papunta doon sa pan habang iniinom ng ating mga manok. Number 14, we have the water basin with grill, a water container with a grill that helps prevent birds from entering the water. So, ito ay isang lalagyan ng tubig na may grill o tinatawag natin na harang. So, ang gamit nito is pinipigil nito ang mga manok na makapasok o maligo doon sa lalagyan ng ating tubig. So, ito ay mahalaga dahil ito ay napapananatili na malinis ang tubig at nababawasan ang posibilidad na matapon ang tubig. Next, number 15, we have the bell-type automatic waterer.
An automatic watering device that maintains the required water level for birds. So, Bell type automatic waterer. Ito ay isang automatikong drinking device na parang hugis kampana o bell type. So, kung napapansin natin, para siyang kampana. So, pinapanatili nito ang tamang level ng tubig para sa mga ibon. So, hindi na kailangan nating laging maglagay ng tubig ng mano-mano. From the word itself, automatic. So, ibig sabihin automatic na talaga na ah may nalalagyan or may tubig yung lagayan ng ah, tubig ng para sa manok natin. Okay, so the next one we have number 16, nipple drinker, a watering device that releases water when birds press the nipple. So ito ay isang drinking device na meron siyang nipple na pag pinisil ito o natulak ng manok ang nipple gamit yung kanyang tuka ay lalabas na yung tubig. So ito ay inuman na pinipisil ng manok para lumabas yung tubig. So, nakakatulong itong mabawasan ang pagdumi at pagsasayang ng tubig. Okay, another watering equipment, number 17, we have the manual drinker. Manual drinker, a water commonly used for chicks, particularly during the first week of brooding. So, itong manual drinker ay napakasimpleng lalagyan ng tubig na mano-manong pinupuno. So, ito ay karaniwang ginagamit natin para sa mga chicks. Kung napapansin natin dyan sa picture, mga chicks, lalo na sa unang linggo ng brooding. So, simple itong inuman na tayo mismo ang naglalagay ng tubig. Kaya nga sinabi or tinawag siya na manual drinker. Okay, next, number 18. So, ito number 18 ay hatching and chick care equipment. Hatching and chick care equipment. So, number 18, we have the incubator. A device used to maintain eggs under suitable conditions for hatching. So, isa siyang makina o device na ginagamit upang mapanatili yung tamang temperatura, yung humidity at kondisyon ng itlog upang ito ay mapisa. So, sa madaling salita, ito ay makina na tumutulong sa pagpisa ng itlog. So, sa halip na inahin o yung manok ang maglimlim ng itlog, so pwede tayong gumamit ng incubator para sa artificial incubation. Next, number 19, we have the feed bins. Containers used to store feed for future use. Ito ay lalagyan na ginagamit sa pag-iimbak natin ng feeds. Lalagyan ng pagkain ng manok. So, bakit kaya ito mahalaga? So, syempre, pinoprotektahan ang ating feeds laban sa ulan at moisture. So, ito rin ay nakakatulong na hindi mapasok ng daga at kung ano-ano pang mga insekto at pinananatili na malinis ang feeds o yung pagkain ng ating mga uh, poultry animals. Next, number 19, we have the brooder, a heated container or area used to keep chicks warm until they are ready to go outside. So, ito daw ay isang lugar o kagamitan na nagbibigay ng init sa mga sisiw lalo na pagkatapos nilang mapisa. So, parang heater o bahay na mainit para ito sa mga sisiw or chicks. So, ang maliit na sisiw ay hindi pa kayang kontrolin ng maayos ang kanilang body temperature. Kaya kailangan nila lang sapat na init hanggang sila ay lumaki at maging handa sa normal na kapaligiran. So, maaring gumamit ng brooder lamp o iba pang ligtas na heat source upang mapanatiling mainit ang ating mga sisiw. Next, let's proceed to the materials, tools, and equipment for livestock.
mga materyales, kagamitan at kasangkapan para sa mga livestock. So, ang mga livestock ay mga hayop na inaalagaan sa bukid para sa pagkain, kabuhayan, o iba pang mga produkto. So, kabilang dito yung mga baboy, baka, kalabaw, kambing, at mga tupa at mga kabayo. So, ang tamang kagamitan ay mahalaga dahil nakakatulong ito upang maging mas madali, mabilis, ligtas at maayos ang pag-aalaga sa mga hayop. The first one, we have the breeding crate. So it is used during breeding to safely confine a gilt or so when breeding with a boar. So, ang breeding crate ay isang special na kulungan na ginagamit upang ligtas na mapigilan o makonfine ang inahin na baboy habang isinasagawa ang breeding kasama ang barako o yung tinatawag natin na boar. So, sa madaling salita, ito ay kulungan para maging mas ligtas at kontrolado ang pagpapalahi ng baboy. So, bakit kaya ito ginagamit? Para hindi basta makagalaw yung inahin, para din maging mas ligtas ang hayop at nag-aalaga. And then para mas maging maayos ang proseso ng breeding. So kapag nagpapalahi ng sow at boar, maaaring gamitin ang breeding crate upang makontrol ang galaw ng inahin. So ibig sabihin ang breeding crate ay pang breeding. Next, the second one, we have the heat lamps and breeders. So it provide warmth and comfort to baby pigs, especially during cold or rainy weather. So ang heat lamp at brooder ay nagbibigay ng init sa mga biik o baby pigs, lalo na kapag malamig ang panahon o umuulan. So, ibig sabihin ito ay pampainit sa mga batang baboy. Dahil ang maliliit na biik ay madaling lamigin dahil hindi pa mahusay ang kanilang kakayahang panatilihin ang tamang temperatura ng katawan. So, kapag malamig ang gabi, maaaring gumamit ng heat lamp sa lugar ng mga biik upang mapanatili silang mainit at komportable. So, ibig sabihin, ang brooders, ito ay init para sa mga baby animals. Number three, water system. A pressurized system that supplies water through pipes to livestock housing. So, ito daw ay isang sistema na gumagamit ng mga tubo at pressure upang maihatid ang tubig sa kulungan ng mga livestock. So, ibig sabihin, sistema ng pagdadala ng tubig sa mga kulungan. So, bakit kaya ito mahalaga? Dahil ito ay nagbibigay ng sapat na tubig sa mga hayop. Hindi na kailangang paulit-ulit na maghakot ng tubig. So, mas madaling mapanatili ang regular na supply na tubig. So, ang tubig mula sa tangke ay dumadaan sa mga tubo na yan at napupunta sa mga drinking equipment ng baboy. So, water system, ito ay tubig papunta sa kulungan. Next, number four, we have the shipping crate. It is used when transporting pigs. So, ang shipping crate ay isang matibay na lalagyan o kulungan na ginagamit sa pagdadala o pagbabiyahe ng mga baboy. Kulungan para sa transportasyon ng baboy. So, bakit kaya ito mahalaga? Para pigilin ang hayop na makatakas or nakakatulong na maiwasan ang injury habang ibinabiyahe. And then, mas ligtas ang hayop at nagdadala nito. So, kapag dadalhin ang biik sa ibang farm, maaari itong ilagay sa tinatawag natin na shipping crate. So, tandaan, ang shipping crate ay pangbiyahe ng baboy. Next, number five, castration rack, a V-shaped equipment used during castration. So, ang castration rack ay isang V-shaped equipment daw na ginagamit upang makatulong sa ligtas na paghawak o pagposisyon ng hayop habang isinasagawa ang castration. So, iyan ay panghawak sa mga baboy para sa castration.
So, ang castration ay isang animal management procedure na dapat gawin ng maingat at ayon sa wastong animal welfare practices at dapat isagawa ng taong may sapat na kaalaman o training. So, tandaan, castration rack ang posisyon sa castration. Next, number 6, we have the feed cart used to transport animal feed during feeding time. So, ang feed cart ay isang kariton, kung napapansin nyo, kariton siya o lalagyan na ginagamit upang maghatid ng feeds mula sa imbakan papunta doon sa kulungan ng mga hayop. So, tandaan, ito ay kariton ng pagkain. So, kahit malayo ang feed storage sa piggery, gagamit tayo ng feed cart para mas madaling dalhin ang feed. So, bakit kaya ito mahalaga? Para makatipid sa oras, para mas madaling maghatid ng maraming feeds at nakakabawas sa pagod ng nag-aalaga. Sa feed cart, paghakot ng feeds. Number 7, self-feeders. Equipment designed to provide feed while helping minimize feed wastage and regulate food flow. So, ang self-feeder ay isang kagamitan na nagbibigay ng feed sa hayop kapag kailangan nilang kumain at tumutulong upang makontrol ang paglabas ng feeds. Self-feeder na kusang nagbibigay ng pagkain. So, bakit kaya ito mahalaga? Para ito ay or nakakatulong ito na mabawasan ang nasasayang na feeds. So, mas madali rin siyang pakainin ang mga hayop at mas maayos ang daloy ng feeds. So, halimbawa, ang baboy ay maaaring kumuha ng feeds mula sa self-feeder kapag kailangan itong kumain. So, self-feeder, automatic controlled na pakainan. Next, number 8, we have the self-feeder waterers. Self-feeder waterers, automatic watering equipment used to provide drinking water to pigs. So, ito ay automatic watering equipment na nagbibigay ng malinis na inuming tubig sa mga baboy. So, automatic na inuman ng baboy. So, ito ay karaniwang nakakonekta ito sa water system at nagbibigay ng tubig kapag ginagamit ng hayop. So, ito ay mahalaga para may tuloy-tuloy na akses sa tubig, mas kaunti ang natatapon na tubig, at mas madaling mapanatiling malinis ang inuman. So, waterer, ito ay inuman. Next, number 9, we have the livestock trailer. It is used to transport livestock such as cattle and horses. So, ang livestock trailer ay isang special na trailer na ginagamit sa pagdala ng mga livestock tulad ng cattle at horses. So, itong trailer na ito ay para sa malalaking hayop. For example, kung ililipat natin ang baka mula sa isang farm papunta doon sa ibang lugar, so, pwede tayong gumamit ng livestock trailer. So, ito ay mahalaga para ligtas ang transportasyon, para may sapat na espasyo para sa hayop, and then mas madaling ilipat ang mga livestock. So, livestock trailer, tandaan, ito ay pang-transport ng malalaking hayop. Next, number 10, we have the pickup truck. So, it is a light motor vehicle with an open-top rear cargo area used for transporting materials and farm supplies. Okay, so ang pickup truck ay isang maliit, light motor vehicle na may bukas na cargo area sa likod. So, ito ay ginagamit sa pagdala ng mga kagaya ng mga feeds, ng mga tools, ng mga fencing materials, farm supplies, sacks, at iba pang mga kagamitan. So, itong pickup truck, ito ay sasakyang panghakot ng mga farm supplies. So, gagamit tayo ng pickup truck para ihatid natin ang mga sako ng feeds mula sa tindahan papunta doon sa ating farm. So, tandaan, ang pickup truck ay panghakot ng farm supplies. Okay, so let us proceed to the importance of proper equipment. Why is it important to choose the correct tool or equipment? So, bakit nga ba mahalagang piliin ang tamang tool o equipment?
So, ang paggamit ng tamang kagamitan para sa tamang gawain ay mahalaga dahil ito ay nakakatulong sa kaligtasan, kalusugan ng mga hayop at pagiging produktibo ng farm. So, the first one, it makes farm work easier. So, pinapadali nito ang trabaho sa bukid. So, kung tama ang kagamitan, hindi kailangang gumamit ng sobrang lakas o gumawa ng mahirap na paraan. So, mas madaling maghatid ng feeds gamit ang feed cart kaysa buhatin ang maraming sako ng mano-mano. So, the second one we have, it saves time and effort. So, nakakatipid ito ng oras at pagod. So, ang tamang equipment ay nagpapabilis sa trabaho. Halimbawa, mas mabilis ang pagbibigay ng tubig kapag may maayos na water system kaysa mano-mano magdala ng timba. Next, number three, it helps prevent accidents. So, ito ay nakakatulong para maiwasan ang aksidente. So, ang maling kagamitan o maling paggamit nito ay maaaring makasakit sa tao o hayop. So, halimbawa, ang paggamit ng angkop na equipment sa paghawak ng livestock ay nakakatulong na mabawasan ang panganib ng pagkakasugat. Next, number four, it reduces feed and water wastage. So, nakakabawas ito sa pagsasayang ng feeds at tubig. So, ang mga self-feeder at automatic waterer ay tumutulong na kontrolin ang dami ng feeds at tubig na ginagamit. So, kapag hindi basta natatapon ang feeds, mas maraming pagkain ang napupunta sa mga hayop at mas mababa ang gastos ng farmer. Next importance, it promotes animal health. So ito ay nakakatulong sa kalusugan ng mga hayop. So kapag malinis at maayos ang kagamitan, mas madaling mapanatili ang kalinisan at sapat na pagkain at tubig ng mga hayop. So halimbawa, ang malinis na water ay nagbibigay ng mas ligtas na inuming tubig. Next, it keeps the animal house clean. Nakakatulong itong mapanatiling malinis ang kulungan. Ang maayos na kagamitan ay nakakatulong sa paglinis at waste management. So, mas madaling maglinis at mas organisa ng feeds kapag may tamang storage at kagamitan. Next, it helps ensure proper animal care. Nakakatulong ito sa tamang pag-aalaga ng hayop. Ang bawat hayop ay may iba't ibang pangangailangan. Kailangan natin ng angkop na kagamitan upang matugunan ang kanilang pangangailangan. So halimbawa, ang mga batang biik ay nangangailangan ng sapat na init, kaya mahalaga ang heat lamp o brooder. Next, it improves farm productivity. Pinapataas nito ang produksyon ng farm. Kapag mabilis, maayos at ligtas ang trabaho, mas maraming hayop ang maaaring maalagaan ng maayos. Kung sapat ang feeds, tubig, init at maayos ang housing, mas may posibilidad na magiging malusog at productive ang mga hayop. Okay, proceed tayo sa ating quiz. Quiz on poultry and livestock materials, tools and equipment. Okay, direction. Look at each picture carefully. Identify the name of each item. Then determine whether it is used for poultry or livestock. Write your answers in your TLA notebook. Okay. 11 to 15. Why are materials, tools, and equipment important in raising poultry and livestock? Why are materials, tools, and equipment important in raising poultry and livestock?
16 to 20. What may happen if farmers do not properly clean and maintain poultry and livestock equipment? What may happen if farmers do not properly clean and maintain poultry and livestock equipment? That brings us to the end of our discussion about materials, tools, and equipment for poultry and livestock animals. I hope you have learned something valuable about the different materials, tools, and equipment used in poultry production and their importance in making farm work easier, safer, and more efficient. Thank you for listening. Once again, thank you and have a great day, everyone. Bye.